Kung kayo po ang tatanungin, Professor, para saan ito? Ano tong layunin po nitong underwater drone na ito? Well, maaring ginagamit ito for reconnaissance purpose, no? Nagsusurvey sila unang-una dahil alam naman nila na very strategic yung location ng Philippines, lalong-lalo na marami tayong multiple partnerships, defense partnerships with allied and strategic partners, no? At saka isa pa, mayroon tayong strategic spot and problem with China pagdating doon sa West Philippine Sea. At kung papansinin natin yung Masbate, very close yan sa Bicol region. So from above, kita mo agad yung ruta ng West Philippine Sea at saka ng Philippine rice, yung Benham rice natin. And if you try to look at it, very strategic siya kasi very rich in minerals din itong Masbate province, no? Lalong-lalo na kung ang intention mo gamitin yung mga minerals na yan for military modernization ng isang bansa, malaking bagay ito sa kanila, no? And below that, nakapaligid din yan yung maritime bases natin. Lalong-lalo na yan dyan sa may Panay Negros and Cebu, lalong-lalo na gusto natin gawing shipping yard yan for the self-reliance defense posture natin, no? So very important that makita niyo mukhang bumababa sila, no, down from up north from Batanes to West Philippine Sea, and eastward is the Philippine Sea. Bumababa sila sa Visayas down to Mindanao. So ibig sabihin, sinusurvey na nila yung buong Pilipinas, no? So ganun na ang katindi ang ngayon, ang pwede nating sabing espionage, at saka at the same time ganun ka-significant ang Philippines para sa kanila. So Professor, sa teorya mo, itong mga ganitong mga drones, hindi rin ba natin yan na-detect? Kasi I would assume, no, sabi nila 6 feet, so 2 meters long. Yung mga ganyan ba, hindi ba yan sensitive po sa radar po ng Philippine Navy? I mean, it had to take 3 fishermen, no, to find it. Hindi ba yan, meron ba siyang equipment? Inactive at saka lumulutang na, di ba? Hindi, yung gusto kong tuloy, yung equipment ba yan na undetected, na talagang hindi natin malalaman? Well, right now kasi, based sa current system natin and sa assets natin sa Navy and Coast Guard, although lately nagbigay na ng detection na system yung mga kaibigan natin from Canada, the US, no? Pero hindi pa ganun kalakas yung sistema natin. And I think that is part of the yung wish list natin, bucket list dun sa mga modernization program na ginagawa ngayon ng EFP at ng Coast Guard sa pagbili niyan. But I think the lesson here is yung may gusto akong dalawang i-point out, no? Yung kalalabas lang nung 2 maritime laws natin on archipelagic sea lanes and yung maritime zones law natin. Kaya very important yung dalawang batas na ito para nga ma-identify yung internal waters natin and territories at the same time kung saan lang pwedeng dumaan itong mga foreign aircraft and vessels. And dito rin natin makikita kasi drones yung ginamit, drone and submersible, pwedeng submarine. So hindi siya na-specify kung yung drones and submarines hindi kasi provided doon sa law. At saka doon sa interpretation ng international conventions natin. Kaya medyo hirap tayo sa ganyan on how we interpret and enforce the law later on. Kasi doon tayo mahihirapan on how we will conduct itong mga studies na ito. So kung titingnan natin, mahirap talaga na intindihin yung enforcement nito dahil marami mga issues pa na dapat i-provide. Kaya I think it's a wake-up call itong nangyari na ito. Aside from the geopolitical tension na mukhang bumababa sila from Luzon, Visayas, Mindanao na. Kaya nga yung
tama yung ginawa ng AFP. Meron tayong CADC strategy ngayon, yung Comprehensive Archipelagic Defense Concept, na ang sinasabi nito, hindi lang West Philippine Sea ang hotspot ang dapat tutukan, kundi yung buong Pilipinas. Correct. And including the exclusive economic zone, which is 200 nautical miles. Kasi doon yung may tension yung dispute sa interpretation ng UNCLOS natin. Let's get together. Sunnet 25. Sunnet 25.